I put my heart and soul into my work, and I have lost my mind in the process. By Vincent van Gogh. Kung iisipin, napakasakit rin ang kwento ng buhay niya. Para mabuhay siya mentally nang simula siya magpinta. Hindi para sumikat, kundi para makasurvive. Ay, nakaramdam siya ng matinding lungkot at rejection sa mundong ginagalawan niya. Kaya sa sining siya kumapit. The sadness will last forever. Mga huling salitang binanggit niya bago siya bawian ng buhay. Ano ba yan, Theo? Magdaan-daan ka naman sa pagmamaneho. Gabi na baka maksidente pa tayo sa ginagawa mo eh. Bakit pa kasi bigyan pumreno, ha? Shit, walang sigdan. Kanina pa nagre-recalc itong mapa. Tsaka pwede ba, Ilara? Tumahimik ka muna. Nade-distract ako sa boses mo. Kanina ka pa, simula nung umalis tayo ang ingay mo. Tapos ngayon, puro ka reklamo. Abat ako pa talaga, ha? Kisiranin mo to eh. Bakit kasi naging kagrupo ka pa namin? Ibalat ka siguro sa puwete. Tsaka tama pa ba itong dinadaanan natin? Puro talahib at mamanagtataas ang punyo lang narito. Pinamo, nabili ko na yata tayo eh. Parang hindi naman dito yung address na binigay ni Prof sa atin. Napunit pa tuloy itong librong hawak ko dahil sa kagagawan mo eh. Tama na yan. Ako na lang magmamaneho. At peace lang ha. Tumahimik kayong dalawang ayong iwan ng huway rito. Oh, shit! Ayun ang kumadar ng sasakyan. Nasiraan pa yata tayo eh. Di mo ba na ulit ang makina nito bago tayo umalis kanina, Theo? Wala pa naman akong napansing auto repair shop sa mga nadaanan natin kanina. Bago tayo itirik ng sasakyan to rito. Teka, bababa ko at titinag ulit. Dito ka muna ulit pumesa sa Manibela, Theo. Maayos naman pala. Bago pang battery. And hindi rin loose ang terminal. Hindi rin nag-overheat at may gasolina pa. Pero bakit tumigil? Ano kayong problema ng sasakyan to? Theo, start mo ulit? Wala. Wala si Das. Ayaw talaga mag-start ng engine eh. O si, hindi ako ang malas dito. Ang ayos pa ng sasakyan na yan bago tayo umalis. Nang beses ka pa ang tinignan, si Lara talagang may balat sa puwet si Das. Mag-babe ka rito, lalabas ako. May nakita akong tindahan sa minadaanan natin kanina. Bukas pang ilaw nila, baka matulungan nila tayo. Pupunta lang namin si Silas. Dito ka lang sa loob ng kotse, Lara. Lock the doors. Huwag mong bubuksan hanggat hindi kami ni Silas ang nakita mo kumakatok. At huwag ka ring lalabas kung ayaw mo ibalik ka namin sa Manila ng walang ipapasang project. Wow! Okay, pupunta sa tindahan, biyag. Uwalis kayo rito. Alex, manggabaliw sila. Manggabaliw. Ay, kukunin nila ako. Itago niyo ako. Itago niyo ako. Manggabaliw hayang lahat. Sabi nila, bukas ang mga tindahan para sa lahat ng taong gustong mamili. Pero paano kung may isang tindahang bukas na mula umaga hanggang hating gabi? Pero wala namang gustong bumili. Paano kung imbitahin ka mismo ng may-ari na tingnan ang kanilang mga paninda? Papasok ka ba? Ako alokin kanilang bumili. Bibili ka ba? O magmamadali ka nang umalis? Dahil sa isang maling desisyon lang, maaring hindi ka na makalabas ng buhay sa tindahan yon. Kung kayo ang tatanungin ko, anong gagawin nyo? Naniniwala ba kayo sa existence ng mamaswang? Gaano nga ba sila katotoo? May sarili ba kayong karanasan na hanggang ngayon na hindi nyo maipaliwanag? Sige nga, i-comment nyo ang mga sagot ninyo. At kung mapini man ang kwentong ito, babasahin ko po ang ilan sa inyong mga komento. Malay nyo, mukhang istoryang ibabahagi ko ay may pagkakatulad sa kwento nyo. Magandang araw po, Miss Anne, at sa inyong lahat na mga tagapakinig. Bago ko po simulan ang kwentong ito, nais ko lang pong linawin na dito ko lamang po sa kwentong takip sining ipinadala ang aking sulat.
Kaya kung sakaling marinig nito sa ibang channel, pakireport na lamang po dahil malinaw na ito po ay ninakaw. Itago niyo na lamang po sa pangalan Shera. 33 years old, nakatira sa Quezon City at kasalukuyang nagtatrabaho sa corporate world bilang project coordinator. Kasabay ng trabaho po, naghahanda na rin ako sa nalalapit kong board exam. Hindi ko po ito tunay na pangalan. Pinalitan ko rin ang lahat ng pangalan ng mga taong involved sa kwentong ito, pati ang ilang detalye ng totoong pangyayari upang maprotektahan ang aming privacy at identities. Ayoko po kasing may makakilala sa anin at para na rin sa katatahimik na aming mabuhay. Ayoko rin naman na isang araw ay maging usap-usapan kami ng mga tao, pati na ang mga naninirahan sa lugar na yon. Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa akin, kundi sa Daddy Silas ko. At sa mga kaibigan niya na tawagin niyo na lang po sa pangalang Elara at Theo. Ayon kay Daddy, ay nasa kolehiyo pa lamang sila noon. Mga panahong puno ng pangarap, puyat sa plates at thesis, at lakas ng loob na kala mo'y walang tinatatakutan. Mahilig po akong magpasis, kaya naman naging paborito ko rin po makinig ng mga kwento rito sa inyong channel sa tuwing wala akong pasok o kapag natapos na ang aking trabaho. Sobrang saya ko, Miss Anne, nang magkaroon ako ng pagkakataon at pinayagan nila akong maibahagi rito ang kanilang kwento. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon, wala akong pasok kaya naglilinis ako ng kwarto ng mga magulang ko. Habang nag-aayos, nakita ko sa kanilang mga lumang gamit ang isang libro na punit-punit na ang mga pahina. At doon na nagsimulang magkwento ang Daddy Silas ko. Tungkol sa nakaraan nila noong mag-aaral pa lamang sila. Isang kwentong halos hindi ko mapaniwala ang nangyari pala talaga sa buhay nila. Akala ko nagbibiro lang siya noon, Miss Anne, at kwentong kutsero lamang yon. Pero laking gulat ko nang may ipinakita siyang isang disfigured object na gawa sa kahoy. Nakuharang nila yon sa kindahang iniiwasan ng mga tao na napuntahan nila noon para sana sa kanilang art pieces. At huli na nang malaman nilang mas malalim pa sa sining ang lihim na itinatago ng tindahang yon. Sila, Theo and Ty, I can't say there. May bari na matanda nila, Ray. Ang bigla na lang sigurong pagkalis nyo. Natakot ako, baka mamaya bigla na lang niyang pagampasin yung mga salamin ng kotse. May malaking tubo pa naman siyang dala. Ayos ka lang ba, ha? Sorry, hindi ka dapat namin iniwan dito eh. Halika na dito, Lara. Baka mamaya ko ano pang gawin nun sa'yo. Sa susunod, hindi ka na namin iiwan dito. At saka kung ano pa mangyari sa'yo habang wala kami ni Theo. Ayos lang ako. Thank you, Silas. Guys, baka nakakalimutan yung andito pa ako. Tara na. Baka biglang magsara yung tindahan. Ako na lang ang pupunta at iwan ko na kayong dalawa dito. Ano, Silas? Okay, Rick. Aray naman, pre. Ito naman hindi mabiro. Sabi ko nga, tayong tatlo nang pupunta dun sa tindahan. Just for once, Theo, magsariso ka nga. Palibasa seryoso ko dyan sa feelings mo kay... Oo na, titigil na. Pasalamat ka, boto ako sa'yo eh. May sinasabi ka ba, Theo? Wala, Frey, wala. Tara na. Naura na sa atin yung future mo. Napapailing na lamang na sumunod daw ang daddy ko sa kaibigan niya. Ayon sa kanya, Miss Anne ay maloko at palabiro talaga ang kaibigan niya at malakas raw talagang mang-asar si Theo. Pero kahit ganoon ay napapasalamat tabang Daddy Silas ko na nakatagpo siya ng isang totoo at tunay na kaibigan sa katauhan nito. Kahit pa madalas ay binibigyan siya nito ng konsunisyon. Bakit ang tagay niyo? Muntik na huli mo sa inyong dalawa. Wait, ako lang natawag para hindi magulat ang may-ari sa inyo. Ang nilaki pa naman ng mga boses niyo. Pumasok na rin tayo sa loob. Bukas yung kitang tindahan, no? Shh! Theo! Tao po? May tao ba dyan?
Tao po? Bakit ganun? Walang sumasagot pero iniwan na mag-ilang bukas yung mga ilaw at gate sa tindahan nila. Pahay gabi pa naman. Hindi kaya sila natatakot na baka manahawan sila or may malub sa kanila? Look, mukhang mamahalin pa naman ang ibang figurine na nakadisplay dito sa labas. Tara na kasi sa loob. Kanina pa tayo nandito eh. Wala naman sumasagot. Isa pa, wala naman tayong gagawin masama. Tsaka hindi naman tayo magdanaro. Maghintay na lang tayo rito sa labas. Ba makasuhan pa tayo ng trespassing na may-ari? Oh, shit! Where do you think you're going, ha? Bumalik ka rito, Teo. This is a one-time experience, kaya tara na. Loosen up, Silas. Bilis, nasa labas si Teo. Bakit bang sakit yung solo magpinsan? Napahamot na lamang daw ng ulo si Daddy Silas ko ang Miss Anne. Wala niya raw posisyon na gawa pa nang hilahin na siya ni Elara papasok ng tindahan. No araw daw talagang problema na ni Daddy ang magpinsan. Unang niyang nakilala si Theo. High school pa raw sila noon at naging magkaklase. Nang magtagal naging magkaibigan din sila. Hanggang sa pagtungtong nila ng kolehiyo pareho silang kumuha ng kursong Fine Arts. Ayon pa kay Daddy Silas, 1 taon na raw silang magkaklase ni Theo nang mag-shift ng kurso ang pinsan nitong si Elara. Kaya naging ka-blockmate din nila ito kalaunan. Ikala nila, the rest is history, Miss Anne. Pagpasok daw nila sa loob ng tindahan, napatulala nilang sila sa iba't ibang uri ng eskulturang nakadisplay doon. May mga rattan handicrafts na nakasabit sa kisame, mga basket at dekorasyong hinabi gamit ang kamay. Sa gilid naman ng tindahan ay may mga antigong merchandise, mga gamit na halatang matagal na naroon at parang may dalang kwento ng nakaraan. May mga painting din na nakasabit sa dingding na hindi mo akalain na dekorasyon lang, kundi mga paninda rin. Mga larawang naka-frame pero ang mukha sa painting ay parang kinaskas, hindi mabura, pero hindi na rin makilala. Karamihan ng mga nasa shelf ay gawa sa kahoy at clay, mga eskulturang kakaibang hulma. May mga rebultong kahoy na tabingi ang mukha, may mga clay bust na walang mata, at may maliliit na figurine na kulang ang mga daliri, pero pulido ang pagkakagawa. Ay kung hindi ka sanay makakita ng ganoong klase daw nila ang kanilang mga mata sa lahat ng kanilang nakikita, ay may isa doon ang nakatawag ng pansin sa Daddy Silas ko, isang wax figure na anyong tao. Mukha pang araw itong bagong gawa ni Anne dahil nakahiwalay ito sa ibang mga display sa loob ng tindahan, nasa pinakadulong parte na kasi ito. Sobrang detalyado raw ng pagkakagawa nito. Kitang-kita ang mga detalyadong hibla ng buhok na parang sinadya ang pagkawala ng ilang parte. Kaya anong mga sandaling yon, Miss Anne, ay bigla nilang daw nakaramdam ng kakaibang lamig ang daddy ko. Tumaas ang mga balahibo sa kanyang batok nang magtagpo ang mga mata nila ng babaeng wax figure. Dahil pakiramdam daw niya ay hindi lang siya ang nakatitig, kundi maski ito ay nakatitig din sa kanya pabalik. Wow! The details! Ang ganda ng isang to. Parang totoo, pero sobrang creepy din ha. Kung hindi ko na napansin na wala itong katawan, napagkamalang ko na siya may-ari ng shop o kaya naman ay tidera nila rito. Look at her face, guys! Kaya ang sakit ng naranasan niya, no? May bakas pang hanam luwa yung mamamata niyang parang totoo na hatitigan pabalik sa iyo. Tatila pa may gustong sabihin. Ha? Oh my God! Her ears. The missing ear of Banco. Exactly. Pareho silang walang tenga and her eyes from the moon sakito. Just like Vincent van Gogh. He wasn't just a painter. He was suffering too. Parang katulad ng was figure na yan. Art and pain go together, di ba, Theo? Alam ko nang iniisip mo, Lara. Sa kislap pa lang nung mata mo, sigurado na ako eh. Gusto mong dito na natin gawin ang thesis arts natin.
Hindi dapat tayo nandito, Teo. Elara, kailangan nating submit sa professor. Pupunta tayo doon sa address na binigay niya. Hindi dito. Di nga tayo sigurado kung sinong gumawa ng mga nakadisplay na to eh. We need to interview the actual artist. Hindi yung tendero o tendera. Di alamin natin. I have a feeling at dito natin makukumpleto yung pinapagawang research paper sa atin ni Prof. Sino kayo? At sinong nagbigay ng permiso sa inyo na pumasok dito sa tindahan ko? Sabay-sabay silang nagulat at natigilan na saan nang may biglang magsalita mula sa kanilang likuran. Sa tono pa lang ng pananalita nito, ramdam na hindi siya natutuwa na makita sila sa loob ng tindahan. Kwento pa ng daddy ko, halos manginig daw sa takot ang katabi niyang si Elara noong mga sandaling yon. Lalo na nang makita na nila ang itsura ng lalaking nasa likuran nila. Isang lalaking may edad, may mahabang pilat sa kaliwang pisngi, at may mga matang nanlilisik habang nakatitig sa kanila. Nakaitim itong t-shirt at may suot na itim na gloves. Halos manlaki daw ang kanilang mga mata nang mapansin ang hawak nitong power chainsaw. At mas lalo silang kinilabutan nang makita nilang may bakas pa ng mansya ang bawat talin nito. Hindi sila sigurado kung kalawang ng ba mga yun o dugo dahil sa kulay nitong mamula-mula at halos mangitim na. Pigil hininga silang nakatitig lamang, hindi makagalaw at takot na makagawa ng kahit kaunting ingay. Para bang hinihintay na lang nila Miss Anne ang magiging hatol sa kanila ng matandang lalaki dahil sa pagpasok nila sa tindahan ng walang pahintulot. Mabuti na lang daw at may isang babaeng may edad din ang biglang dumating, humahangos at agad silang nilapitan. Aurelio, huminahon ka. Huwag mong takutin ng mga bata. Ayos lang ba kayo? Pagpasensya niyo ang asawa ko. Nagulat lang siya na may ibang tao rito sa tindahan namin. Teka, sino ba kayo? At bakit nagawi kayo rito? Gabing-gabi na. Apala ko po katapusan na namin eh. Sigurado po ba yung ayos ng asawa niyo, Ali? Huwag kang mag-alala, iho. Walang mayayaring masama sa'yo. Di ba, mahal? Ako nga pala si Stella. Tawagin niyo lang akong Aling Stella at ito naman ang asawa kong si Aurelio. Kayo, taga saan ba kayo at paano mga pangalan niyo? Mukha na yun lang kayo napadpad sa lugar namin. Ako po si Silas at ito naman po si Teo at Elara. Magkakaklase po kami at magkakaibigan. Galing po kami Maynila. Kaya lang ho, bila na lang tumirik ang sasakyan naming kotse habang papunta po kami sa dapat sana naming puntahan. Pasensya na po kung pumasok kami na walang pasabi. Nababaka sakali lang po kami na makaingin ng tulong nung makita namin bukas pang tindahan nyo. Ganun ba, iho? Mga dayo pala kayo. Masyado ng malalim ang gabi. Baka bukas pang umagan hinihintay niyong tulong. Wala kasing malapit na paggawaan ito sa amin kung nasirahan man kayo o naubusan ng gasolina. Nasa pinakadulo na kasi ng baryo itong tindahan namin. Pero huwag kayong mag-alala at bukas na bukas rin, tutulungan namin kayo. Kung gusto niyo, dito na muna kayo magpalipas ng gabi. May bakanting kwarto kami sa taas ng tindahan. Walang natutulog doon dahil dito na kasi kami sa baba natutulog ng asawa ko. Sinadya yon para sa mga nagagawing tao rito. Kaya lang, isang kwarto lang ang nandun, ayos lang ba sa inyo yon? Ganun po ba? Isigaw Aron Stella. Ganun po ba? Isigaw Aron Stella. Marami salamat po sa love nyo. Di naman po kayo maselan. Sa lapag na lang po kayo matutulog litong sa Teo at si Lara naman po, doon na sa higaan. Are you guys sure about this, Silas, Theo? Pwede naman tayo dun sa coach nila maghintayan kung magkumuga. Wala naman na siguro yung matandang baliw dun kanina. At isa pa, masyado na tayong nakakabala sa kanila. Pinsan, huwag ka na maginarte pa. Sila naman yung puso nagkalok sa atin Pare-pareho na tayo mga pagod. Isang gabi lang naman, ay atisin mo na. Kung dun tayo sa kotse, hindi rin tayo makakapagpahinga na maayos dun. Ikaw na nga rin ang nagsabi na may value. Paano kung bumalik ka na? Besides, may kailangan ka sa kanila, hindi ba? Para sa research paper, Elara, magmumunang bigyan ng sakit na ulo si Silas. Maawa sa kanya.
Nagsalita hindi sakit sa ulo. Wala akong naririnig si Das. Iatid mo na mga bisita natin sa magiging kwarto nila, Stella. Hindi ko na kayo masasamahan pa. Tatapusin ko lang yung ginagawa ko. Ililigpit ko pa mga kalat. Bago tumalikod yung lalaki, hindi raw makakalimutan ng Daddy Silas ko ang tingin na ibinigay nito sa kanila. Nag-iwan daw ito ng bahagyang kaba sa Daddy ko, Miss Anne, lalo na nang bigla siyang ngitian nung lalaki. Kakaiba raw kasi ang ngiti nito, parang may halong pagbabanta. Pero ipinagsabo ng bahala na lang daw neon. Naisip niya na baka ganun lang daw talaga umakto yung matanda. Aling Stella, sure po ba kayo na ayos lang po kay Mang Aurelio na nandito kami? Mukha po kasing galit pa rin siya at tsaka may tatanong pa po sana ako sa inyo. Ganun lang talaga ang asawa ko, iha. Mukhang palaging galit, pero mabait yun. Madalas lang talaga siyang napagkamalan. Karap ihatid ko na kayo sa tutulugan niyo. Teka, ano na yung itatanong mo pa? Itatanong ko lang po sana kung sino pong gumawa ng mga nakadisplay yung paninda rito. Ang gaganda po kasi, dahil may yung iba po, mukha silang totoo, pero hindi mo akalain na handicrafts lang pala mga yun. Narito na tayo. Huwag kayong mag-alala, bagong paritla ang bedsheet sa punan rito. May malinis rin na sapin at mga kumot na pwede nyo gamitin sa lapag-silas. Peyo. At para naman sa tanong mo, iha, kaming dalawa lang ng asawa ko ang lahat na gumawa ng mga paninda namin dito. Talaga po? Naku, ang galing niya naman po palang dalawa ng asawa niyo, Aling Estela. Dahil binihiyaan po kayo ng ganyang klaseng talento. Ano po nag-inspirasyon niyo para gawin sila? Salamat, iha. Maraming na rin ang nililok namang kamay na ito. Hindi kami nauubusan ng inspirasyon ng asawa ko, Ilara. Lalo na kapag may mga bagong bisit sa tindahan. Ano po ibig niyong sabihin? Ginagamit namin sila. Ang mga kwento nila sa buhay, iha, para gawing inspirasyon sa aming mga obra. Ganun po ba? Kusa po ba silang? Tama na, Ilara. Ipapabuhos mo na yung iba kong pang gustong sabihin at itanong sa kanila. Baka gusto na rin magpahinga ni na Aling Stella. Sige. Aling Stella, salamat po at pitay po. Sige po, Aling Stella. Maraming salamat po. Pakisabi na rin po kay Mang Aurelio na salamat at hindi niya kami nilagari kanina. Teo, ito naman, di na kayo mabiro. Makatulog na nga. Pasensya na po kayo. Salamat po ulit, Aling Stella. Nahuayos lang, iho. Siya na pala, bago ko pa makalimutan. May mga bilil lang ako bago ko kayo iwanan. Ano po yun, Aling Stella? Kung magbabanyo kayo, may sariling bayan na rito. Hindi nyo na kailangan bumaba pa. At kung sakaling man na may kailangan pa kayo pindutin nyo lang ang maliit na bilog na yan sa gilid ng mesa. At kami na ang bahalang pumunta sa inyo. Tutunog kasi yan at marinig namin sa loob ng kwarto naming mag-asawa. Dahil nakakonekta yan doon. At ang isa pang pinaka-importante, huwag na kayong lalabas pa dahil gabi na. Mas mabuting manatili na lamang kayo sa loob. Sige, Aling Stella. Wala pong problema. At saka iyo, iha, kung sakali mang may marinig kayong ibang ingay sa ibaba, ay huwag niyo na lamang pansinin dahil ang asawa ko lang yon na abala sa walking area namin. At bawal rin kayong pumunta sa kwartong yon na wala kaming permiso. Nagkatinginan na lang daw sila, Miss A, nang marinig nila ang mga huling biling sa kanila ni Aling Estela bago ito umalis. Pero kalaunan, ipinagkibit balikat na lang din yun ni Theo at Ilara dahil sapat na sa kanila ang may matulugan ngayong gabi. At sumunod na lang sa mga biling sa kanila ni Aling Estela. Pero hindi ang Daddy Silas ko
Dahil noong gabing yun ay halos hindi na raw siya nakatulog. Ayon sa kanya, may mga kakaibang ingay siyang naririnig mula sa ibaba ng kwartong tinutulugan nila. Mga kalabog na parang may hinampas na mabigat na bagay sa pader at mahihinang boses na tila ba nahihirapan. Hindi siya sigurado kung totoo nga ba ang mga naririnig ng boses o guni-guni lamang niya na dalaan ng pagod at puyat ay kung ano-ano na ang mga naririnig niya sa paligid. Dahil nang silipin naman daw niya ang mga kasama niya, ay mahimbing na ang tulog ng mga ito. At tanging siya na lamang daw ang gising noong mga oras na yon at naapektuhan ng mga paibang tunog mula sa labas. Kinabukasan, mag-isa na lamang siya sa loob ng kwarto. Wala na sa higaan sa Ilara, pati na rin si Teo na katabi niyang natulog. Bago siya lumabas, inayos niya muna ang mga ginamit nila. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng isang nakakabinging katahimikan. Katahinikang inakala niyang magtatagal. Pero ilang sandali pa, misaan may narinig daw siyang mga kaluskos malapit sa kanilang kwarto. Sinundan niya ang ingay hanggang sa dalhin siya ng kanyang mga paa sa isang bahaging medyo madilim. At doon, may nakita siyang isang pintuang gawa sa bakal. Nakasara ito at manangalawang na rin. Nang mga sandaling yon ay biglang sumagi sa isip niya ang sinabi ni Aling Estela na wala ng iba pang kwarto sa itaas maliban sa tinulugan nila. Pero unti-unting lumakas ang mga tunog na nagmumula doon. Sunod-sunod na mga kalampa na para bang may kumakamot sa loob ng nakasarang pintuan. Ibang-iba sa mga ingay na narinig niya kagabi. Pumakbang siya ng isang beses para sana buksan at siniping ko ano yon. Pero may biglang nagsalita mula sa likuran niya. Isang boses na agad nagpatigil sa balak sana niyang gawin. Saan ka pupunta, iho? Mga Aurelio, kayo po pala. May narinig po sa akong inay dito. Sa nakasarang pintuan. Matagal lang nakasarang pintuan yan. At mga ibon lahang naririnig mo na gustong pumasok dito sa loob. Kung minsan laman ay mga ligaw na hayo. Ganun po ba? Akala ko po saya. Bakanting kwarto rin pong isang yan. Walang laman ng pintuan yan. Kapag binuksan mo, ay mga nagtataas ang damo at mga puno ang makikita mo. Mo ba na tayo? Pinapatawag ka Estela. Sinabi niyang nagpapasama raw kayo sa kabilang baryo para maghanap ng mekaniko. Opo. Kung pwede po sana matulungan niyo kami. At tapos sabihin ng daddy ko yon ay hindi na raw muli pang umini si Mang Aurelio. Tumalikod na lang ito at naglakad na papalayo. Nasinundan naman agad ni Daddy Silas ko. Pero bago pa raw siya tuluyang makalayo, ay isa na namang kalampag ang kanyang narinig at tila isang nanghihinang boses na parang nilipad lang ng hangin. Pero hindi na niya muli pang nilapitan ng pintuan at sumunod na lang kay Mang Aurelio. O iho, gising ka na pala. Magandang umaga sa iyo, halika at maupo ka na rito. Kumain muna kayo ng almusal bago kayo umalis. Nasabi ko na sa asawa ko kagabi na magpapasama kayo sa kanya. Salamat po. Magandang umaga rin po sa inyo, Alan Stella. Pasensya na po at nauli ako ng gising. Namamahay po yata ako eh. Hero, dito ka na umapo sa tabi ko, Silas. Alam gusto mo kainin. May bread, fried rice at mga ulam rin sila. O gusto mo bang coffee na lang? Ay sarap po luto ni Aling Estela, si Lesho. Lalo itong sausage nila. Di siya gaano matamis. Ay sabi ni Aling Stella, specialty niya raw to. Tinanong ko ako ano mga ingredients para ipaluto rin natin kay Hita. Pero, secret recipe daw eh. Pero sayang naman. Naku, pasensya ka na, Ilara. Siloso kasi ang asawa kong si Aurelio, iha. Paborito niya kasi yan kaya ayaw niya may ibang makakaalam kung paano lutuin. Baka raw kasi gayahin. Okay lang po, Aling Stella. Lalasaan ko na lang baka sakaling magaya namin. Mahili po kasi magluto mami ni Silas, pero sa tingin ko po,
Mahihirapan kaming hanapan yung mga sangkap. Lalo na itong kanin na ginamit nyo para mailan po ako nakatikim ng ganito. Tapos wala din po ako malasahan na garlic flavor and alat. Ganyan talaga yan, iha. Mga natural na sangkap kasi ang dinamiko sa pagluluto niyan. Mahabang proseso nga lang. Pero maganda naman ang kinalabasan. O siya, sige kumain lang kayo dito. Titingnan ko lang si Aurelie sa walking area namin. Pasensya na kayo kung hindi kami makakasabay kumain sa inyo. Hindi kasi siya sanay na may kasama kaming iba na kumain. Ayos lang po lang, Stella. Sige po, puntahan niyo na muna po si Ma Aurelio. Salamat po sa pag-asigasan niyo po sa amin. Walang anuman, iho. Sige. Maiwanan ko muna kayo dito at dadalhin ko pa itong paborito niyang ulam kasama yung nirequest pa niya na nasa kusina na. Pakabusog kayo, ha? Para naman magkalaman-laman pa kayo. Thanks po, Alex Stella sa food, ha? Dami na kong bahalan sila sa rito. Tama na yun, Clara. Marakarami ka na. Masumakit ng tiyan mo niyan at masobrang ka rin sa tamis. Kurit talaga. Teka, worst day ko. Kanina ko pa napapansin na wala sa dito, ah. Ang sarap kasi yan. Pero sige na ma, titiday na. Si Faye ba? Nagpaalam siya kanina niyalabas muna para tinan niya sa sakyan. Makapabalik ka rin siguro yun. Habang pinakikinggan ni Daddy ang kaibigang si Elara, ay hindi nito napigilang sundan ng tingin ang papalayong si Aling Estela. Bitbit ang maliit na pinggan na may lamang sausage ay tumungo ito sa maliit na kusina na naroon. Nakita Stella? Bitbit ang maliit na pinggan na may lamang sausage ay tumungo ito sa maliit na kusina na naroon. Nakita niyang may kinuha itong maliit na mangko at saka binuksan yung nakatakip na kaserola. At doon nakita niyang may sinandok itong malapot at mamula-mulang ulam na hindi niya alam kung anong klaseng ulam ba yun. Pero ayon sa daddy kong misahan, may nakita pa raw siyang mahahaba na parang bituka. Muntik pa nga raw siyang maduwal noong mga oras na yun dahil sa nakitang kakaibang ulam. At kakaibang amoy na may halong lansa ang kumalat hanggang sa kinaroroonan nila. Kaya mabilis na niyang iniwas ang tingin doon at tinakpan ng bahagyang ilong para hindi na raw na yun maamoy pa. Pero nang balingan niya si Elara na magana lang na kumakain, ay nakita niyang nagduduwal na raw ito. Hindi niya napansin na nakatingin din pala ito sa ginagawa ni Aling Estela sa kusina. At paniguradong naamoy din ito yung ulam. Kaya mabilis na itinayo ng Daddy Silas ko si Elara at marahang inila palabas ng tindahan. At doon sa may mga damuhan ay hinayaan niyang sumuha ito. Hinang-hinaraw na napahawak sa kanya si Elara matapos nitong isuha lahat ng kinain niya. Bueno, mais na bang pakiramdam mo? Sinabi ko na kasi sir na tigilan mo na yung pagkain nun. Ang tigas talaga ng ulo mo. Hindi lang naman kasi dahil din sila siya. Nanditi kasi ako dun sa ulam na sinendok ni Aling Stella. Alam mo klaseng ka rin ng hayop yun. Ang sangsang kasi ng amoy ko hindi ko na napigilan hindi maduwal eh. Request pa nga raw yun ni Mang Aurelio eh. Ma'am, parang yan na ba yan ang kainin yun? Tapos yung sausage silas, may naramdaman ako sumamit na buksan hipin ko nung nag-last bite ako eh. Sa sobrang taka mo pati buhok mo kinakain mo na. Tara na, tumayo ka na dyan. Ibibili kita ng candy doon sa nakita kong sari-sari store na malapit dito para mawala yung pagkasuya mo. Sa gabi ko pa nakita yung tindahan yun. Kaso sarado na. That's not my hair, Silas. Oh na, hindi na sa'yo, baka bok na Aling Stella yun. Sarap pa ng sausage, Lara. Ay, miss ko. Hindi na ako kakain ng sausage kahit kailan. Noong mga oras na yon, may iba na talagang nararamdaman ang daddy ko. Kaya pinilit na lang daw niyang asarin si Elara para hindi ito matakot at mag-overthink lalo. Hindi pa kasi siya sigurado sa kutob niya, pero sa isip niya, kailangan na talaga nilang makaalis doon sa lalong madaling panahon dahil pakiramdam daw niya, Miss Anne,
Kapag nagtagal pa sila doon ng isang araw o maski isang oras lang, ay baka may mangyari ng hindi maganda sa kanila. At nagsimula ng araw yun dahil sa dalang masamang balita sa kanila ng kaibigang si Theo. Silas, Dilara, mabuti na at ang daw ay rito. Pabalik na sana ako sa tindahan ni Aling Estela at Mang Aurelio. Masamang balita, Silas. Mukhang napadriban tayo. Anong ibig mong sabihin tayo? Butas lahat ng gulo ng kotse natin, Silas. O, alo? Sino na mukhang sarap nung gagawa noon na? Hindi ko rin alam, Silas. Nagtanong-tanong nung ako sa ibang mga nakatira rito kung may napansin ba sila o may alam silang malapit na vulcanizing shop. Ang sabi nila, wala daw at sa kabilang bari pa meron. Okay lang sana kung isang bulong lang ang nabutas dahil may extra pa tayong isa dyan. Kahit tayo na lang magkabit, ay kaya naman natin gawin yun. Pero tangina, apat po talaga. Wala man lang itinira maski isa. Nadagdagang patuloy ang problema natin. Kung gasolina lang at pambayad sa mekaniko ay kaya nating magawa ng paraan yun. Pero hindi yung apat na gulong. Kahit pagsamasamahin pa natin mga pera natin na meron tayo ngayon, ay hindi sasapat yung tayo. Paano na yan? Paano tayo makakauwi? Wala ba mga namamasaling tricycle man lang dito o yan jeep man lang para maeti tayo sa kabilang baryo? Wala, Ilara. Nakita mo naman, napakaliblib ng lugar na to. Ang dadalan ng mga bahay dito. Yung iba ang nakita ko parang inabandonan na. Paira-county lang ang nakita kong tao na napagtanungan ko kanina. Mukhang wala rin sila mga sasakyan na pwede nating arkilahin. Mga huliglik at bisikleta lang ang nakita ko. Doon naman sa ibang malalaking bahay na nakita ko, may mga sasakyan niya, pero mukhang matagal lang stuck sa garahe nila. Parang wala nating nakatira Masukal na kasi ang ibang parte ng mga bahay. Si Man Aurelio na talaga makakatulong sa atin para makalis rito. Nakita ko may lumang pick-up na nakaparada dun sa gilid na tindahan nila. Arkilahin nila siguro natin yun. Tapos yung natirang pera, gamitin na lang natin sa pagkukumute pa uwi. Hindi tayo pwedeng tumuli ng ganito. Isa pa, makakahabol pa naman tayo sa deadline Bibili po kayo o magkukwentuhan na lang din sa harapan tindahan ko. Aba, mukhang bago lang kayo dito, ha? Narinig ko ang pinag-uusapan ninyo. Mukhang nakulsunadaan kayo ng mag-asawang baliw dyan. Ano pong ibig yung sabihin? At sino mag-asawa pang tinutukoy niyo? Mag-asawa ba kamo? Si Aurelio at Estela tinutukoy ko. Yung mag-asawang baliw na bayari ng souvenir shop dyan. Hindi na bago sa amin ang gawain nilang yan. Kapag may dayo rito, ayaw na nilang palisin. Kaya ginagawa nila ay binubutasan nila ang bawat sasakyan bago rito sa baryo namin. Wala na kasing gustong bumili ng mga paninda nila. Kaya sa pilitan nila, bagay pa pare ko. Kayo, umalis na kayo rito. Alis? Oh my God, Silas, Theo, umalis na kayo rito. Siya yung matandang sinasabi ko na nakita ko kagabi. Please, tara na bumalik tayo kinali, Stella. Mawalang galang na ho mga lolong. Hindi po kayo mga baliw. Uha nga po kayo pa itong mga nasisiraan ng bait at hindi yung mag-asawang tiyotokoy nyo. Huwag mo nang patulan. Tara na tayo. Pati tayong tinatawag nilang baliw Ano ba kayo o tara na? Hindi nila kayo titigilan. Magbabaliw raw tayo dito. Sino baliw si Berito? Halika na. Baka makita pa tayo nung mag-asawang yun. Putsatara na ako ng tindahan. Anda na sila. Sa mga oras na yon, halos kalad ka rin na ni Daddy Silas ang kaibigan si Theo Palayo. Gusto pa kasi nitong patulan ang dalawang matandang tila lasing at may kung anong diferensya sa pag-iisip. Samantalang si Lara, halos magkandara pa na sa kakatakbo, makalayo lamang sa maliit na tindahan yon. Pagbalik nila sa shop, inakala ni Daddy na hindi na. Madaragdagan pa ang problemang kinakaharap nila noong araw na yon, pero nagkamali siya. Dahil may mga problema pa palang paparating na mas mabigat at hindi nila kailanman napaghandaan yon. O ano nangyari sa inyo? Bakit mukhang pagod na pagod kayo?
Eh, umuntik na po kaming mapaway. Galing po kami doon sa malit na tindahan na hindi po kalayuan dito sa inyo. Pero meron pong dalawang matanda doon na parang may problema sa pag-iisip. Sinistorbatan ng Severino ang tinutukoy nyo. Sila na ho. Kung ano-ano haring pang pinagsasabi nila tungkol sa yung dalawa ni Man Aurelio eh. May aral rin sa akin ang dalawang matandang yun. May sinabi po ba kayo, Alan Stella? Ang sabi ko, iho, ay sanay na kami ng asawa ko sa mga paninira nila sa amin, pati na mga taga-baryo. Laraw nga maraming tindahan ng souvenir dito sa baryo namin. Pero mas maraming bumibili sa amin ng asawa ko. Pero dahil sa mga maring balita at kwento ni Nestor ay wala na halos gustong bumili pa sa mga paninda namin. At pati mga taga-baryo ay iniiwasan na rin magawin rito. Kaya, hindi ko kasi masisi kung maniniwala rin kayo sa mga sinasabi nila. Hindi ko naman kasi makokontrol ko anong gustong isipin at paniwalaan ng isang tao. Hindi rin posibiro ang usapin tungkol sa mental health. Baka may mga pinagdadaanan din po sila. Stay nila nasabi ang mga bagay na yun. Pero wag ko kayo mag-alala. Hindi naman po kami basta-bastang niniwala sa mga sabi-sabi. At saka, kapag nakabalik na po kami sa Maynila, i-recommend ko po itong shop yo sa mga kilala namin doon. Yun ay kung makabalik pa kayo. Ano po yun? Pasensya na, Aling Stella. May pagkabingi po kasi makausap mo ko minsan. Ang sabi ko, iho, pumasok na tayo. Medyo masakit na sa balat ang tama ng araw. Mauna na po kayo sa loob ni Ilara. Babalikan lang po namin ni Teo ang iba pa namin gamit na naiwan sa kotse. O sige, mag-iingat kayo sa daan. Halika na, Ilara, at magtingin-tingin ka mo sa loob at baka may magustuhan ka. Sana makahingi rin kami ng discount, Aling Stella. Mahilig pa naman po ako sa mga disfigured objects. May naman nakita po ako noong unang pasok namin dito. Ay, oo nga po pala, Aling Stella. Meron po kasi kaming research paper na gagawin. Pwede po pa namin kayong interview. Kailangan po kasi namin ng local artist. Kaya naisip ko na kayo na lang pong dalawa ni Mang Aurelio. Para po kasi sa art thesis itong gagawin namin. At kung pwede rin po sana na maturuan niyo rin po kami kung paano po gumawa ng mga obra niyo. Ganun ba, iha? O sige. Tatariin ko muna ang asawa ko kung gusto niya. Maiwan na muna kita, Ilara, at magtingin-tingin ka na muna dyan. Babalik rin ako kagad. Sige po, Aling Stella, hintayin ko na lang po kayo rito. Ayon sa daddy ko, Miss Anne, ikinuwento na lang sa kanila ni Ilara ang nangyari rito nung iniwan nila sandali ito para kunin pa ang ibang gamit sa kotse. At nang makabalik sila ni Teo, isang nakabibinging sigaw ang kanilang narinig mula kay Ilara. Ang mas lalong ipinagtaka nila noon ay kung bakit hindi man lang yun narinig ni na Aling Estela at Mang Aurelio. Bukod pa doon, binalot sila ng matinding takot dahil sa mga nakita nila. Pero pilit yung nilabanan ni Daddy at ng kaibigan niya alang-alang sa pinsan nitong si Ilara. Ilara? Nasaan ka? Teo, bilisan mo. Hindi ako pwede magkamali. Si Ilara yung sumisigaw. Dito si Las. Ayun, nakita ko na siya. Dugo. Ano nangyari? Ano yung nasa kami mo, Ilara? Ilara mo salita na. Tumingin ka sa akin. Ako po si Silas. Silas? Imaso. Totoo siya. Hinawakan ko yung mukha tapos bigla na lang natuklap at natunaw yung black niya. Umago siyang dugo sa mga mata ng mga Silas. Ay na nga bang sinasabi ko eh. Simula pagkabata, puro ka na horror books. Nadadala mo tuloy sa totoong buhay. Waksam yan. Uy, hindi dugo. Bakit naman sila dadamit ng totoong maso para gumawa lang ng wax figure? Siyong si Raulong gagawa nun. Hindi to wax yo. Ibang amoy niya masang-masang malensa at parang nabubulok na. At yung mga paintings na yan na bagong pinta lang, paano mo ipaliliwanag sa iyo? Tingnan mo may naiwan pong bakas ng dugo sa paintbrush na ginamit. Ibang-iba naman natin sa mga nakita natin nakadisplay sa labas. Dugo ang ginamit nila sa pagpinta ng mga yan. Stana, umupo ka muna rito. Kukuha ako ng tubig sa kusina. At ikaw naman, bantay mo ang pinsan mo. Huwag mo nakasa rin, baliwanag ka ganun. Hindi kita inaway Huwag bang tignan ng masama.
Nagkasabi na ako ng totoo. Akin yung kamay mo, pupunasan ko. Baka mamaya isimpun po abay tita. Sabihin mo na hindi kita inaalagaan. Ako pa naman ang paborito mong pinsan. Ewan ko sa'yo. Ako na magpupunas. Umalis ka muna sa harapan ko at baka sa mukha mo ipay ko itong nasa paad ko eh. Sira so, inaaway ako ng baby na mulag mo. Aray, ikaw na babae. Sumusobra ka na ha. Tama na yan. Uminom ka na muna ng tubig, Lara. Pagkatapos, sasamahan ka muna na Teo sa taas para makapagpahinga na. Mag-uusap tayo mamaya, Teo. Hintayin niyo na ako dun. Magpapayon muna ko rito. Sige, sa taas na muna kami. Ihintayin ka lang namin, Silas. Sa kabila ng tila pangasar ni Theo sa pinsan si Elara, alam ng daddy ko na ginagawa lang yun ni Theo. Para hindi tuluyang lamunin ng takot ang pinsan niya. Nagsisimula na kasing mamuo sa kanilang isipan ang mga samut-saring katanungan na nagbibigay takot at kaba sa kanila. Kaya itinaan na lang ni Theo sa pagpapatawa at pagpapagaan ng loob ni Elara ang mga yon. Parehong alam ng magkaibigang Silas at Theo na hindi na simpleng problema ang kinakaharap nila. Ayaw nilang mag-isip ng kung ano-ano sa Elara, lalo na nang hinalang matagal nang bumabagabag sa kanila na maaring hindi ordinaryong tao ang mag-asawang artisan na nagpatuloy sa kanila sa tindahan. Pinilit patatagin ni Daddy ang loob niya, Miss Anne. Kahit nasa harap na niya ang mga obrang hindi maipaliwanag, mga likhang tila gawa sa totoong hayop, mga mukha ng tao na ipininta gamit ang malapot at sariwang dugo. Mga ekspresyon ng sakit, hirap at pagsusumamo. Paulit-ulit na bumalik sa isipan niya ang lahat ng nangyari simula nung gabing nakitulog sila sa tindahan ng mag-asawang artisan. Mga kakaibang ingay sa dilim, mga pagkaing may kakaibang lasa at amoy. Si Mang Aurelio tila may itinatagong lihim sa bawat kilos at titig. At ang paulit-ulit na babala ng dalawang matanda na baliw tao ang tunay na may-ari ng siya. Igit sa lahat, tina may koneksyon ng lahat ng yon sa sasakyan nilang bigla nilang nabutasan ng gulong. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay kumapit pa rin si Daddy sa natitirang pag-asa na makakalis sila doon. Gustuhin man nilang umalis agad, hindi alam ni Daddy kung paano. Ayaw pang tanggapin ng isipan niya ang mga hinalang unti-unti nang nabubuo. Umaasa pa rin siya na tutulungan sila ni Mang Aurelio kahit unti-unti nang nilalamo ng takot ang puso niya. Hanggang sa ibalita sa kanya ni Aling Estela na nasira daw ang pick-up ni Mang Aurelio at sumama rin daw ang pakiramdam nito. Nanlamig bigla ang buong katawan ni Daddy Silas, Miss Anne. Dahil nang sabihin ni Aling Estela ang mga salitan yon, may kakaiba ding hislap sa mga mata nito. At doon, nakumpirma ni Daddy na walang tulong na darating. Hindi sila basta makakaalis sa lugar na yon. Halos hindi na rin niya matandaan kung paano niya nakayanan magpanggap sa harap ni Aling Estela na normal lang ang lahat. Silas, iho. Pasensya ka na at mukhang hindi kayo makakalis ngayong araw. Sayang at may deliver pa naman sana kami sa kabilang baryo. Paano na po kaya yun? Wala na po bang ibang paraan para makapunta sa kabilang baryo? Gustuin ko man kayong tulungan, iho. Hindi ko maiwan ang asawa ko. Mahirap kasi ang transportasyon dito sa baryo namin. Nakakapunta lang kami kapag may deliver at doon ay binibili na rin namin lahat ng kakailanganin namin sa loob ng isang buwan. Kaso bigla namang nagka-problema yung sasakyan ni Aurelio. Luma na kasi yun at sirain na talaga. Teka, nasan niya pala yung dalawa? Si Lara at si Theo. Ganun po ba? Sige po, Aling Stella. Susubukan ko na lang po humanap ng signal para makatawag kami. Sigurado po nag-aalala na po sa aming magulang po namin eh. Simula po kasi nung umalis kami, hindi na kami nakatawag pa sa kanila. Si Lara po, pinasamaan ko na muna kay Theo sa taas para makapagpahinga na. Sumamari possible ang pakiramdam niya. Nako, ganun ba? Sabi ko naman kasi sa iyo, iho, na dumito na muna kayo ulit.
Wala namang problema sa amin kung mananatili muna kayo rito hanggang sa dumati ang tulong. Lalo na yung nabutas pa lang gulong ng sasakyan ninyo. Pagkarinig ni Daddy Silas sa huling sinabi ni Aling Estela, bigla siyang natigilan. Wala kasi siyang matandaan na nabanggit nila na nabutasan ang gulong ng kotse nila. Kaya, hindi niya maisip kung paano nalaman ito. Gayong, hindi naman niya nakita ang sino man na lumabas ng tindahan simula kanina umaga. Pero hindi nagpahalata si Daddy Silas na nagulat siya. Sumagot pa rin siya ng mahinahon. Sabay sabi na papanhik muna siya sa taas para makapagpahinga. At nagpasalamat muli sa pagpapatuloy ni Aling Estela sa kanila. Pumanik siya, hindi para magpahinga, kundi para balaan ang mga kasama niya. Ayusin niyo na mga gamit niyo. Aalis na tayo dito. Nakausap mo na ba si Mang Aurelio? Pahinga ba tayo alis? Finally! Walang tutulong sa atin, Teo. Ilara? O, anong ibig mong sabihin, Silas? Kung walang tulong, paano tayo alis dito? Tsaka yung project natin, i-interviewin ko pa si Aling Stella. Bahala na. Ang importante, makalabas tayo dito nang hindi sila nag-iinala. Kailangan natin mag-ingat. Forget the dumb pieces, Ilara. Wala kang pakialam kung wala tayo maipasa. Kung kailangan lakarin natin ang baryo, gagawin natin. Basta makaliwi lang tayo dito. Alam ba nangyayari, Silas? Bakit tayo nagmamadali? At mag-ingat kanino? Makinig kay Lara. Kinat kanino? Makinig kay Lara. Paano nalaman Aling Estela? Nabutas ang gulong na sasakyan natin eh. May nasabi ba sa inyo? Agad nagtatinginan ang magpinsan at magkasabay na umiling. Binalot ng katahimikan ang kwarto hanggang sa may narinig silang kalaskos. Parang may mabigat na bagay na hinihila sa tuyong dahon. Dahan-dahan silang tumungaw sa bintana at doon nila nakita si Mang Aurelio. Hinahatak ang 4 na gulong ng kanilang kotse na nakatali sa kadenang baka inahawak nito. Kasama ng isang sako na hindi nila alam kung ano ang laman. Muntikan pa daw silang mahuli ni Mang Aurelio na nakasilid noon sa bintana at lisahan. Mabuti na lang ay mabilis na nakakilos ang Daddy Silas ko at hinila si Ilara sabay takip sa bibig nito para hindi makagawa ng anumang ingay. Habang si Teo naman ay napapamura na lang daw doon sa tabi dahil sa pinaghalong inis at kaba sa mga nangyayari sa kanila. Ang ina, tama na ang inala natin, Silas. Wala silang balak na palisin tayo dito at wala rin silang balak na tulungan tayo. Pero bakit? Anong gagawin nila sa atin? Tama na ang sinabi ng dalawang matanda. Gawain nila ito. Pero dahil sa mga paninda nila, parang may mali. Hindi ko rin alam kung ano talagang balak nila at bakit gusto nila manatili tayo rito. Pero isa lang sigurado ako. Planado nila magkasawang lahat ng ito. Ang papapatuloy sa atin ang panahong tutulungan tayo. Pero wala naman talaga silang balak na gawin yun. Hindi na naramat po mga nangyayari. Yung pagsisinungaling na rin Stella na may sakit si Mang Aurelio, lahat lang yun ay kasinungalingan. At pati na ang sinabi niyang si Rampikat nila, sa tingin ko hindi rin yan totoo. Ano rin gagawin natin sila? Mamamaya kaya ayaw nila tayong palisemi balat mo sila masama sa atin. Ako na lang meron si Mami. Mas wala umuwi. Parang pinag-alaroan na tayo sa likod na tuway. Katulad sa mga nababasa kong libro, yung nangyari sa akin kanina, naniniwala akong hindi lang waksyon. Yung mga pagkain, oh my God. Si Mang Aurelio, yung kilos niya, yung fainting, yung dugo. Hindi kayo mamasaway sila. Oh, shit! May tao sa labasiras. Anong gagawin natin? Hindi nila tayo pwedeng malata. But, Cecilia, stop crying, Ilara. Tatagan mo log mo. Huwag mo ipalata sa kanila na may pagdududa ka. Please cooperate. Hindi ka namin pababayaan ni Teo. Lalo na ako. Ayusin mong sarili mo. Harap tayo sa kanila na parang walang nangyari. Bear with it. Hanggang sa makalabas tayo rito, okay? Kaya mo to. Ano, Silas, gagawin ko. Sige na.
Basahin mo muna ulit yung documentary tungkol kay Bangog para hindi kanila malata. Teo, maging alerto ka. Kailangan na nating kumilos. Kailangan nating makagawa ng paraan para makalis dito nang hindi nila nalalaman. Habang pinakakalma ni Daddy si Elara ay sumasabay din ang mga katok na nagmumula sa labas ng kwartong kinaroroonan nila. Walang boses na nagsasalita, kaya hindi nila alam kung sino ba ang nasa likod ng pintuang yon. Hanggang sa isang malakas na sigaw ang kanilang narinig na daling kay Aling Estela at mga nakakatakot na tunog sabay ng parang pag-espas ng malaking ibon sa itaas ng dugo at tila matutulis na maho kung kumakamot sa bawat pader ng tindahan. Tulong. Inatake kami. Umalis kayo dito restore sa Birino. Tulungan niyo kami. Silas Deo. Isko. Si Aling Estela ba yun? At kami yung mga tunog ba yun? Ayoko mag-isip na kung ano pero bakit ganito? Ganito yung mga nababasa ko sa libro eh. Aswang. Mga tunog na galing sa mga aswang. Anong gagawin natin, Silas? Mukhang nagkamali tayo ng pinag-iinalaan. Hindi si Aling Estela, kundi yung dalawang matanda, Silas. Maghintay pa tayo. Kailangan natin makuha ng tamang tiyempo. Hindi natin pare-parehong alam kung anong haba talaga nangyayari sa labas ng pintuan yan. Ito, pagtugtungin mo yung mga kamotelara. Talian mo yung bawat tulo. Hindi tayo sa pintuan yan lalabas, kundi sa mitana, tapos ikaw tayo. Tuluan mo akong iharang tulumang aparador. Dito sa pintuan. Tulak pa sila sa punta na ito. Sabay tayo. Isa, dalawa, tatlo. Ayun na. Sa tingin ko, kahit may magtangkang buksan ng pintuan yan, hindi sila natin makakapasok dahil sa harang na inilagay natin. Kung nabaliw, ang dapat sa inyo ay mamatay. Tama na. Tulong. Huwag ni Star Severino. Maawa kayo. Huwag ang asawa ko, Aurelio. Sinas, sa'yo, si Alicela. Yoy na Lara. Hakin ang kumot. Itatali ko dito. Tapos ihulog man dulo sa bintana. Kilos na. Kailangan na natin magmadali. Hindi tayo pwede umasa sa paradol na hinarang namin ni Teo. Ano mo sandali? Alam kong mabubuksan at mabubuksan nila yan. Hindi ba natin tutulungan na mag-asawa sila, Cindy Teo? Dahil posible pinaglalaro na nila tayo. Di mo ba napapasing simula nung magawi tayo dito? Wala pang bumili mas kisa. Tapos kanina, nung nasa labas kami ni Elara, ay may ilan akong tao na nakitang ilag mapatingin sa tindang to. May mga nagmamadali at halos tumakbo na mahalayo lamang. May mga nagmamadali at halos tumakbo na mahalayo lamang. Dahil hindi normal ang pag-iisip na may ahal dito at malaki rin ang posibilidad na mga aswang sila. Kaya iwas at takot ang mga tao sa tindahan nila. Naalala ko, may nabasa ko noon. May mamanilan doon na kaya mong gain ng boses. At posible rin mawalan sila ng kontrol sa nila mga sarili. May ilang version pa na dati silang tao, pero naging halimaw. Pero paano nangyari yun? Kung dati silang tao, paano sila naging ganun? Hindi ko na maalala lahat ng detalye. Pero may nabasa akong documentation tungkol doon. May mga testimonya raw na matatanda mismo nakasaksi sa probinsya nila. Totoo raw sila. May mga mana na liksik ding nagsasabing maaaring sumpa. Pamana o matinding depression ang dahilan na nagtulak sa nila para tanggapin ang isang alok. Kapalit ng pagiging aswang o halimaw. It makes sense now. Tara na. Wala na tayong oras. Teo, bilisan mo. Mauna kang bumaba pagkatapos mo. Si Lara naman para maalalay mo siya. Alam kong nariyan kayo. Teo, Silas, Ilara, maglalaro tayo ng tago-taguan. Teo, Silas, nagtatakot na ako pilitin niyo. Para mabigay na yung harang. Ayon sa Daddy Silas Gomez Ann, sa kabila raw ng matinding takot na bumabalit sa kanila, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Teo. Mabilis siyang lumapit sa nakabukas na bintana ng kwarto. Inila niya ang pinagdugtong-dugtong nilang kumot na ginawa nilang pansamantalang lubid para makababa sila. Pero dahil sa pagmamadali, sumaplay ang kapak nito na sinundan ng isang mabigat na lagapak. Namilipit siya sa lupa
Napahawak siya agad sa kanyang paa na tinamaan sa maling pagkakabagsak. At nung mga sandaling yun, hindi nila alam kung alin ang mas delikado. Yung pagkakahulog ni Theo o silang naiwan pa sa loob ng kwarto habang patuloy pa rin sa matinding pagtalampag ang pintuang anumang oras ay bibigay na kasama ng harang na kanilang nilagay. Theo, oh my God, silas yung pinsan ko. Ha? Silas, di ko kaya. Ikaw na muna umrala kay Ilara pababa. Hindi ako makatayo. Nadali ang isang pako. Shit! Halika na, Ilara. Ako muna mauna, ha? Pagkatapos sumunod ka, aalarayin kita hanggang sa makababa tayong dalawa na maayos. Natakot ako sila. Magtiwala ka sa akin. Hindi kita bibitahon, Ilara. Gawin mo na, Ilara. Sumampa ka muna sa ng bintana at unahin mo muna ibaba mga paa mo para mahawakan kita. Tapos, kumapit ka na maigpit sa kumot. Kaya mo yan. Sige na, nandito lang ako at aalalahin kita. Silas, wala ko. Bitawan niyo ako. Tayo. Silas, tangina. Ilara, bitawan siya. Sa amin si Lara Silas, hindi siya makukuha sa amin na asawa ko. Sa amin lang siya. Hindi raw makakalimutan ng daddy ko ang mamatang nanlilisik na nakatitig sa kanya. Mahamatang pag-aari ni Mang Aurelio at ang boses ni Aling Estela na tuluyan ng nawala sa katinoan. Bumagsak si daddy habang nakakapit pa rin sa pinutol na humot ni Aling Estela. Kasabay noon, nakita niyang binubuhat ng mag-asawa ang nagpupumiglas na si Ilara. Nagsisisigaw ito, humihingi ng tulong kina Daddy at Theo. Pero dahil sa pagkahabagsak, ilang segundo ring hindi agad nakagalaw si Daddy ni San. Si Theo naman, kahit pa ika-ika at napapamura sa sakit ng paa, pinilit pa rin tumayo. Tiniis niya ang kirot para lamang masundan ang pinsan ito na tinatangay na ng mag-asawa. Magkasama silang tumakbo patungo sa bakal na gate, pero sa kasamaang palad, sarado na yun. Sinubukan nila itong buksan, pero masyadong mahigpit ang pagkakatari ng kadenang nakapulupot sa mga rehas. Wala man ang espasyo sa itaas upang sanay akyatin at pagkasyahin na lamang ang kanilang mga sarili. Maging ang bahaging yon ay nilagyan ng harang ng mag-asawa. Kwento pa ng daddy ko misaan. Nawawala na sila ng pag-asa noong mga oras na yon, pati ang mga bintana ay nakasara na at hindi na nila alam kung paano pa makakapasok sa loob. Kasabay ng pagsasara ng buong tindahan ay unti-unti ring tumahimik ang paligid. Nawala ang mga kalabo, nawala ang halakpak ng mag-asawa, at ang pinaka-kinatatakutan nila ay ang sigaw ni Ilara. Bigla na labang itong naputol at hindi na nila yon narinig pa. Mga walang hiya kayo. Pakawalan yung pinsan ko. Buksan niyo to. Mga zero kayo. Silas, pre, yung pinsan ko, baka kung ano gawin nilang masama sa kanya, nang baliw na mag-asawang yun. Mahilig lang magbasa ng nakapatakot yun. Pero duwag at matatakutin si Lara. Siguradong naiyak yun sa takot, Silas. Kung alam po lang na mangyari sa atin to, hindi na sana natin binalikan ang tindahan to. Pinilit na sana natin na pander na sasakyan. Hindi na sana nangyari ang lahat ng to. Kasalanan ko to, eh. Tamas, Ilara. Malas ako. Walang may gusto sa nangyari tayo. Huwag mo sisiran ang sarili mo. Gagawa tayo ng parahalan. Idiligtas natin si Ilara. Hindi tayo alis dito na hindi natin sakasama. Pero paano, Silas? Nakita mo na ba? Hindi sila normal. Anong laban natin sa kanila? Tignan mo ay ang mga tao sa paligid hanggang tingin na lang sila. Wala man ang gustong tumulong sa atin. Lahat ng taga-baryo takot. Pipi, bulag at bini. Hanggang kailan kayo matatagot sa kanila? Ano bang kinakatakutan niyo? Bakit ayaw ni silang labanan? Ano bang meron sa tindahan nila at iniiwasan niyo, ha? Tama na tayo. Hindi natin sila masisisi kung natatakot sila. Hindi natin alam kung anong pinagdaraanan nila. O kung ano ang ginawa ni na Aling Stella at Mang Aurelio dito sa bar. Bidala ko na kay Gubalista at huwag niyo nagpunta ng tindagyan.
Pero hindi kayo nakinig. Ay, babatay siya. Kaya lahat, kagaya ng ginawa nila sa bawiin mo yung sinabi mo. Huwag tayo. Huwag kong patulan, halika na. Sumusobra na kasi yung makandam yan silas. Tanito pa humaga na titumbay. Hindi makakatuloy yung init ang ulo mo. Alam ko nag-aalala ka sa pinsan mo. Ako rin. Pero pilit ko nilalabanan tong takot ko na to. At yung mga pwede mangyari kapag hindi natin sana eligtas. Kumalba tayo. Kailangan tayo ni Lara. Takot ang mga taga-baryo. Dahil nawalan din sila. Nawala na mga baal sa buhay. Dahil habang dumadami ang mga paninda nila, unti-unti na ba kami delobros? Ano ho? Anong ibig niyong sabihin? Hindi na nagsalita pa si Tandang Severino, Miss Anne, nung tanungin siya ng Daddy Silas ko. Pero nung mga sandaling yon, ay makikita mong ang mahamata ni Tandang Severino ay walang bakas ng biro o kabaliwan na inaakala ng marami. Walang halakha, walang pagkalito. Tanging lungkot at galit lang ang makikita mo. Galit na matagal nang kinikimkim. At doon nagsimulang mabuo sa isip ni Daddy ang isang bagay na ayaw niyang paniwalaan, na maaaring ang mga paninda na sa loob ng tindahan yon ay hindi basta gawa sa kahoy, clay, wax o pintura, kundi mula sa ang mataong nawala na tinutukoy ni Tandang Severino. Noong dating yon ay nag-isip sila ng paraan kung paano makakapasok sa loob ng tindahan. Kahit sa bawat segundong lumilipas ay tumitindi ang takot at kaba nila na baka hindi na nila mailigtas pa sa Elara. Sigurado ka ba dito, Silas? Yun nala hindi pa natin natitingnan tayo. Walang kasiguraduhan pero kailangan natin magtiwala. Hindi tayo pababayaan ng Diyos tayo. Alam ko na sikita at naririnig tayo. Kesa na magtiwala ka lang. Hindi tayo pwede maging mahina ngayon. Kailangan tayo ni Lara. At sa tingin ko, kailangan rin tayo ng mga tao dito sa baryong to. Sige, tara na. Panginoon, kayo na po sana ang bahala sa amin. Protektan niyo po kami. Huwag niyo pong hahayaan mo ay mangyaring masama sa pinsan ko si Lara. Tulungan niyo po kami sa labang ito. Amen. Handa na ako, Silas. Dadalhin ko to. Regalo sa akin to ni Lara. Ano ba yung ginawa mo sa loob ng sakyan? Holy Rosary. Ito yung dalang pasalubong sa akin ni Lara. Noong nag-visit sila ng mami sa isang simbahan sa Pangasinan. Wala tayong ibang dalang panlaban tayo, kundi ang mga sarili lang natin. Dadalhin ko to. Pampalakas ng loob. Dahil alam kong hindi niya tayo pababayaan. Bit-bit ang rosaryo na siyang tanging nagsisilbing liwanag at pag-asa nila Tadi noong gabing yon ay maingat nilang sinuong ni Teo ang masukal na likurang bahagi ng tindahan at umaasa silang makakakita ng pwede nilang daanan para makapasok sa loob. Hindi na nila inalintana pa ang bawat kagat ng insekto sa kanilang balat, pati na ang matatalim na sanga at damo na dumadapli sa kanilang mga paa. Kaya't man si Theo dahil sa napilayan itong paa, ay hindi ito naging hadlang para hindi ito magpatuloy. Hindi nila alam, Miss Anne, kung ano ang madadatnan nilang muli sa loob, pero handa silang harapin kung ano man yon, lalo na ang mag-asawang artisan na minsan nilang pinagkatiwalaan. Masyado na masukol ang bahaging to. Theo, wala pa tayong nakikitang kahit ano na pwede nating daanan. Lumalalim na ang gabi. Ipagdasan na rin natin na sana. Kaya walang maligaw na makamandag na asli to. Teka, Silas, parang may nakita ko sa bandaron. Sige, tara na. Baka yun na lang hinahanap natin para makapasok sa loob. Sa palagay ko, may hirapan tayo makapasok dyan sa maliit na pintuan yan tayo. Teka, hanap ako ng bato. Umatigas na ba na pwede natin gamitin pampukpok? Mukhang morabok na rin naman ng mga rehas. Konti pa, Silas. Mabubungsa na yan. Nabusa na. Pero kailangan natin gubapang papasok tayo. Ako muna.
Sumunod ka kagad. Sige Silas. Kung sakaling hindi ako makaligtas at tuling gabi na to, na makapasama niyo ko, pakisabi sa mama ko na mahal na mahal ko siya. At tipon ako mo rin, na kahit anong mangyari, buhay kayong lalabas sa Ilara sa baryong to. Gago ka ba? Ano bang pinagsasabi mo, Teo? Makakalis tayong tatlo sa lugar na to. Itigil mo, ayan. Ayaw manuna. May mga huling habilin ako sa iyo bago ako mawala. Gago. Tumigil ka na. Hindi ako naghipagpiron sa Teo. Ngunit mga oras na yon nisan, bigla nga lang daw, pinanlamigan si Daddy. Sanay naman siya sa pagiging palabiro ni Theo. Pero sa sandaling yon, imbis na matawa, bigla siyang kinabahan. Shhh! Narito na tayo. Itigil mo muna yung mga biro mo, Theo. Hindi na talaga ako natutuwa sa iyo. Tapos ang gusto kong kulay ng trabaho ko, kulay, aray. Sige na mga, titigil na. Isa pa, delay yan nakabutin mo. Oo na, tatahimik na. Oh, shit, ano to? Ano klaseng kwarto itong napasukan natin, Silas? Teka, mga tao ba honorable to? Hindi ako sigurado. Oo, may amoy na wasp, pero may sumisingho din na parang amoy kalawang. May amoy na wasp, pero may sumisingho din na parang amoy kalawang at nabubulok na lamas sa mga obrang dahil to Teo. Huwag mong sabihin, mga totoong tao sila Silas. Sa tulong ng liwanag na sumisinip po na sa siwang ng pintuan pinasok nila at ng mahinang bumbilyang kumupurap sa kisame, unti-unti nilang nasilayan ang kabuuan ng silid. May mga stanterong puno ng rebulto. Isang lalaking nakatayo na tila nagmamasid, dalawang batang nakaupo, parang naghihintay na tawagin ang kanilang pangalan, at isang matandang babae na nakapikit, waring taintin na nagdarasal. Lahat sobrang detalyado ang pag-akgawa. Mula sa mga nakaumbok na ugat sa leeg, sa pinong hibla ng buhok, hanggang sa manipis na pawis nila na tila namumuo sa kanilang noo. Sa isang malaking mesang kahoy may mga brush at may bakas pa ng pulang mansya. Hindi mo matukoy kung pintura ba yun o dugo. Saan? Nakalapag din doon ang power chainsaw ni Mang Aurelio. May tumutulo pang pulay-pulang likido mula sa pataling nito na marahang pumapatak sa sahig. Sa paligid, may mga nakakalat na gamit ng tao, isang tsinelas na walang kapareha, punit-punit na mga damit, at ang ilan ay may borda pang tanghalan. Noong mga oras na yun ni isa sa kanila ay walang umimik at parehong napapakiramdaman lang. Ramdam sa buong silid ang mabigat na tensyon at kasabay ng malakas na tambol ng kanilang mga dibdib na dala ng takot at kaba ay dahan-dahan nilang ipinagpatuloy ang paglibot sa buong kwartong kinaroroonan nila. Hanggang sa napunta ang kanilang tingin sa isang babaeng nakahiga sa gitna ng mahabang metal na mesa. Nakatakip ang buong katawan nito ng puting kumot at tanging mukha lamang nito ang nakikita. Ayon sa Daddy Silas ko, nang pagmasdan nila ang babae, kinaba na tutulog lamang ito. Pero may isang bagay na pilit sumisiksik sa kanyang isipan. Isang bagay na parang ang hirap tanggapin at paniwalaan. Parang masisira na ako ng bait sa mga nakikita ko tayo. Ang hirap iproseso sa utak lahat ng to. Teka Silas, saan ka pupunta? May gusto lang akong kumpirmahin tayo. At kapag nagkatotoo ang kutob ko, mas kailangan na nating mahanap si Lala. Sa lalong madaling panahon. Anong ibig mo sabihin? Sandali Silas, huwag mo lalapitan tayo. Ihanda mo ang sarili mo. Dahil hindi basta-bastang minalang kung makakaharap natin. Teka Silas, bakit parang gumaling biglang dibdib ng babae? Buhay siya Silas? Pinapik ni Daddy ng bahagya ang pisngi ng babae. Napatras siya nang maramdaman ng pinaghalong lamig at init sa balat nito. Pati na ang hangin na lumalabas sa ilaw ng babae ay isang patunay na buhay nga ito. Pero hindi rin nagtagal dahil ang singaw na nagbumula ron ay unti-unting nawala. Kasabay ng pagbatag ng dibdib dito. Isang indikasyon
na hindi na ito humihinga pa at tuluyan ng nalagutan ng buhay, Miss Anne. Doon nakumpirma ng daddy ko na kaya pala mukhang totoo ang obra at likha ni Aling Estela at Mang Aurelio ay dahil mga totoong taong ginagamit nila sa kanilang sining. At ito rin ang working area na sinasabi ni Aling Estela na bawal nilang puntahan. No mga oras tayo ay napuno ng matinding panamba ang puso ni Daddy dahil hanggat hindi pa nila nakikita si Elara ay tumataas ang posibilidad na maging katulad din siya ng mga wax figure na kasama nila sa loob ng silid na yon kapag hindi pa nila ito nahanap. Elara, ano ngayon? Saan nang gagaling yun? Umalis na tayo, Zilas. Baka maabutan tayo ng mga Aurelio at Aling Estela. Sa bandaran na pintuan, tara na tayo. Bilisan mo. Ano amoy yon? Ang baho. Sabihin nung hindi totoo ang nakita natin, Zilas. Mababaliw na rin yata ako, pre. Sana na tayo. Sana masamang panaginip lang lahat ng to. Dahil hindi ko labos maisip kung paano nila nakayanang gawin ang mga bagay na to. Mga bariw sila, Zilas. Mga alimaw. Pagbukas ng pintuan, isang napakalamig na singawang sumalubong sa kanila. Mas malamig kaysa dun sa unang kwartong napuntahan nila na para bang pumasok sila sa isang sinid na hindi lamang pinag-iimbakan ng mga bagay, kundi ng mga bantay. Bumungat sa kanila ang mga kahong gawa sa salamin. Ayon sa daddy ko, Miss Anne, ara daw yung mga glass chamber. Sunod-sunod ang mga kahon na nakasalansan sa loob ng kwartong yun. At ang mas nagpagimbal pa sa kanila, may laman ang bawat kahon. Tila nagsilbing kabao ang mga ito ng mga taong nadat na nila sa storage room at ng mga hayop na wala ng buhay. Nagmistula silang mga display sa isang museum, ngunit mas nakakakilabot pa. Halos masuka pa sila sa pinaghalong amoy ng dugo, laman na nag-uumpisa ng mabulo, at isang kemikal na ginamit upang mapanatili ang itsura ng mga ito. Pero may isa pang nakapagpabigla sa kanila. Nang makita nila ang isang matanda na nakapapad sa isang manilaw-nilaw na likido. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa para hindi lumutang ang katawan nito. Nang makita nila ito, ay halos bumaliktad na ang kanilang sikmura pagkakita pa lang sa lalaki na sa loob ng salamin na kahon. Maputla na ang kanyang mukha at maninaw na wala ng buhay. Si Mang Nestor, ang matandang baliw na may-ari ng maliit na sari-sari store, ay napasama na at maninaw na wala ng buhay. Si Mang Nestor, ang matandang baliw na may-ari ng maliit na sari-sari store, ay napasama na sa obra ng mag-asawang Estela at Aurelio. Ang sabi nila, Miss Anne, men don't cry. Pero noong mga sandaling yon, hindi na napigilan pa ni Daddy at ng kaibigan niyang si Theo ang mapaluha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit na nasaksihan nilang kalunos-lunos na katotohanan. Sa kwartong nagsilbing lidingan ng mga huwag na sining. Nakita nila kung paano ginawang obra ang buhay ng tao, kung paanong ang mga hininga, mahapangalan at mahapanharap ay naging bahagi na lamang ng isang koleksyon. At sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang bigat ng mga salitang mas malalim pa pala sa sining ang itinatagong lihim ng tindahang iniiwasan ng mga taga-baryo. Kaya pala walang nagagawi sa tindahan nila at iniiwasan ito ng mga taga-baryo. Dahil takot sila mapabilal sa mga koleksyon ng mag-asawa. Manghalhimo sila. Wala silang awat-iho. Hindi ko lubos maisip kung paano silang napunta sa sitwasyong ganito. Kung paano sila magmamakaawa. Tapos silang patahimikin. Mababaliw na ako sa mga nangyayari, Silas. Si Ilara. Ang pinsan ko hindi pa natin nakikita. Paano kung imbiteho? Naliniwala kung buhay pa si Ilara. Pero nasan siya, Silas? Putang ina.
Dahil sa pwesting art project na yan, napunta tayo sa ganitong sitwasyon, walang may gusto sa langyari tayo. At mas talang hindi natin alam na mangyayari sa atin mong bagay na to. Tumayo ka na dyan tayo. Alam kong pagod at nahirapan ka na rin. Pero isipin mo kung paano pa kaya mo na yan. Si Lara, hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya. Kaya tayo, tatagan mo pang loob mo. Kaya natin to. Sa totoo lang, Miss Anne, maski anong tapang ang ipakita ni Daddy noon, unti-unti na rin siyang nakakaramdam ng panghihina. Hanggang sa may narinig silang pagsigaw. Hindi niya na napansin na may isa pang kahon sa bandang sulok ng silid at doon nagbumula yung ingay. Agad nila itong nilapitan. Napansin ni Daddy na nagmoist yung salamin habang bumibilis din ang pagtagas ng likido sa ibaba. Dahan-dahan niyang pinunasan ng salamin at doon tumambad sa kanilang maputlang mukha ni Elara. Nanlaki ang mata ni Teo. Hindi siya makapagsalita sa nasaksihang itsura ng kanyang pinsan. At noong mga oras din yon ay parang puminto naman ang mundo ni Daddy, Miss Anne, nang makita niya ang babaeng tila wala ng buhay na nasa loob ng kahon na salamin. Elara, naririnig mo ba ako? Hindi si Elara yan, Silas. Hindi yan ang pinsan ko. Hindi yan siya. Elara, please. Alam ko nandyan ka pa. Matapang ka, diba? Masalita ka naman, o. Uwi na tayo. Uwi na tayo, Elara, please. Gubisin ka na. Tabi, Silas. Babasagin ko ang salamin na yan. Sadre, nakita mo ba yan? Gumalaw mga daliri niya. Elara, si Silas to. Maghintay ka lang. Ilalabas ka namin dyan. Boy, sa tayo. Bilisan mo. Oo, Silas. Isa na. Nang mabasag nila ang salamin, gumuhos ang malamig na likido sa sahig. Agad nilang inalalayan si Elara palabas ng kahon. Nang hihina, nanginginig. Ang bawat paghinga nito'y mabagal at mabigat. Pilit na lumalaban para mabuhay. Habang pinapakalma ni Daddy si Elara ay nakarinig pa sila ng magkakasunod na pagsigaw ng tatlo pang kahon sa loob ng storage room. Mabilis namang kumilos si Teo. Nang makita niya ang bahagyang paggalaw sa loob ng mga kahon, hindi na ito nag-atubili pa at isa-isa nitong binasag gamit ang martilyong nakita niya. Bumuhos ang likido, bumagsak ang mga katawan ng mga bihag sa sahig, nanghihina, takot na takot at halos hindi na makalakad. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam sila ng pag-asa. Pag-asang makakatakas na sila sa lugar na yon. Akala nila, Miss Anne, makakaalis na sila ng tuluyan. Pero biglang nagpatay sindi ang mga ilaw. Kasabay nito ang mga tunog na hindi nila maipaliwanag. Parang mga kuko na kumapalmut sa bakal. Mga nakakatakot na umol na nagmumula sa dilim. Hanggang sa puluyang namatay ang lahat ng ilaw. Nilamon sila ng kadiliman at tanging iyak ng mga bihag at mabibigat nilang paghinga ang maririnig sa loob ng silid. Hanggang sa biglang bumukas ulit ang ilaw at bumungad na sa kanilang harapan ang magkasawa. Kasabay ng nakakatapot na tawa ni Aling Estela at pag-alulong ni Mang Aurelio. Si Mang Aurelio na nangingitim ang mga mata at nanlilisik na nakatingin sa kanila. Mahahaba ang mga kupo na kayang-kayang pumunit ng laman. May mahaba at naglalaway na dila na bahagyang nakalawit. Ang mga ngipin nito ay matutulis at nangingitim. Ang katawan nito ay mas malaki kesa dati at ang dating makinis na balat ay napalitan ng gaspang. Si Aling Estela naman ay pulang-pula ang mga mata. Mahahaba ang mga kuko at pangil na tila may bakas pa ng sariwang dugo. Napalitan na ang maamo nitong mukha. Malayong malayo na sa babaeng minsang ngumiti at nag-alok ng matutulugan sa kanila. Ang mga nasa harap nila ngayon, Miss Anne, ay hindi na tao, kundi mga halimaw. At saan kayo pupunta? Aha! Akala niyo ba makakalis pa kayo rito ng buhay? Hindi pa tapos ang aming ay hindi na tao,
kundi mga halinaw. At saan kayo pupunta? Akala niyo ba makakalis pa tayo rito ng buhay? Hindi pa tapos ang aming obra. Saan niyo sila dadalhin? Hindi ba gusto niyong matuto kung paano sila gawin? O kaya naman ay gusto niyo lang mapabilang sa aming mga koleksyon? Ang manika kung si Lara, hindi niyo siya makukuha. Malahalin mo kayo. Pakawalan niyo na kami. Bakit niyo ba ginagawa to, ha? Hindi ba kayo naawa sa mga tinanggalan niyo ng karapatang mabuhay? Hindi ba kayo natatakot sa Diyos, ha? Awa. Bakit? Naawa ba sila ng patayin nila ang kaisa-isa naming anak ni Aurelio? Nasaan ang awang sinasabi mo, Silas? Dahil sa mga taong katulad niyong nawala ang anak namin. At anong Diyos ang sinasabi mo? Nasaan ang Diyos niyo na magmakaawa kaming buhay ng anak namin? Nasaan? Pero hindi niyo dapat itinamay ang mga inosenteng tao. Wala namang kinalaman sa paggola ng anak niyo. Tumahimik ka. Wala kang alam kung gaano kasakit ang mawala ng anak, Silas. Gusto ko lang naman namin ni Aurelio na mamuhay ng normal kasama ng anak namin sa baryo ito. Pero pinag-gate nila sa amin yon. Hindi na sila naawa sa anak namin. Oh, hindi normal ang itsura niya. Pero hindi yan sapat para pagtawanan. Pahirapan at apusuhin nila ang anak naming anak lang naman ay maging malayas sa mga mapanghusgang tao. Dati kaming trabador ng tindahang tunay pagmamay-ari ng pamilya ng mga kapatid ni Stora Severino. Walang ibang ginawa ang pamilya nila, kundi ang pahirapan kaming mag-asawa. Tinis namin yon dahil gusto naming bigyan ng magandang buhay ang anak namin. Umaga't gabi pinagtatrabaho nila kami na walang tigil. Habang ginawa naman nila kapatawanin ang anak namin, pinapahiya sa mga taong bumibili sa kanilang tindahan. Hindi pa rin tama ang ginawa yung Aling Estela. May batas para parusahan ng mga tiyutukoy niyo. Hindi yung ganitong isang buhay, tapalit ng maraming buhay. Batas ba kamo? Para sa aming mahihirap, walang batas tayo. Imbes na intindihin nilang kalagayan ng anak namin ni Aurelio, ay mas lalo pa nila itong nilogmok. Araw-araw niyo kaming tinatanong kung bakit hindi siya katulad ng ibang bata, na may normal na tubo ng buho, kilay at magandang balat. Imbes na kaawahan ay pinandirihan pa nila. Talagang sa hindi rin nakayanan ng aming anak ang lahat ng sakit na naranasan niya sa mga taon niyon at tuloy na itong kinuha sa amin. Umanib kami sa kasamaan. Sumama sa ritual ng kadiliman, kapalit ng kapalyarihan. Dahil sa matinding depresyon na maiganti namin ang namatay naming anak, kaya kami naging ganito. At isinumpa po sa inyong Diyos na wala nang makikita pang taong nakangiti at nakatawa sa baryong ito. Kaya ba na pa sa inyong tindahan? Dahil ang pamilya ni Natandang Severino, ang una niyo naging biktima? Oo. At nararapat lang sa kanila yun. Hanggang mamatay kapait ang pagpapahirap nila sa amin. Nasaksihan ng magkapatid ang ginawa namin na pagpatay sa kanilang pamilya. At habang buhay rin ang pinagdusahan ang ginawa ng pamilya nila dahil nawala rin sila. Sa tamang pag-iisip, bagay lang sa kanila yun. Para maranasan nila ang pakiramdam ng katakutan at pagtawanan ng mga tao. Kagaya ng ipinaranas nila sa anak namin. Alam ko po sa kabila ng pagiging alimo nyo, may natitira pa din kabaitan sa puso nyo. Kaya po kayo sa Aling Estela, panoorin nyo, palayain nyo na po kami. Palayain nyo na pong baryong to. Hindi.
Ang anak ko. Anak ko, Ilara, hindi ka nila makukuha sa amin. Aurelio, kunin mo si Ilara. Habang abala si Daddy na makipag-usap sa mag-asawa ay lihim silang nagsenyasan ng kaibigan niyang si Theo. Patago itong pumuslit palabas ng storage room at kumuha ng mga gamit na panlaban sa nesang kanilang nakita. Ayaw man nilang daanin sa dahas pero wala na silang pagpipilian dahil kahit anong pakiusap ang gawin nila ay hindi na sila pakikinggan pa ni Aling Estela at Mang Aurelio Lisan. Pagbalik ni Theo ay agad ditong inabot kay Daddy Silas ang patalin na mabilis ditong inangsangga sa pagkakaki ni Mang Aurelio kay Elara. Pero hindi naging sapat na masugatan lang ni Daddy si Mang Aurelio dahil mas malakas ito sa kanya at nakakaramdam na rin ng panghihina sa katawan ng Daddy ko. Samantala, ang kaibigan naman itong si Theo ay si Aling Estela ang hinarap na hawak na ngayon si Elara. Sinubukan din ni Elara ang makawala pero wala itong nagawa dahil sa kakaibang lakas ng mag-asawa. Ayon sa Daddy ko, Miss Ann, ay nawawalan na raw sila ng pag-asa nung manasundanin yon na makaligtas pa sila hanggang sa makarinig sila ng ingay na nagmumula sa labas. Sa pangunguna ni Tandang Severino ay matapang itong pumasok sa loob ng kwartong kinaroroonan nila. Habang sa likod dito ay ang mga taga-baryo na may dalang mga sulo, bakal, malalaking bato at kadena na pwedeng panghampas at handang-handa ng ipanlaban. Noong mga oras na yon, Miss Ann, ay nagkaroon ulit ng lakas ang Daddy ko na huwag sumuko at mawala ng pag-asa. Ayan ang tulong tayo. Makalabas sa tayong tatanungin na Ilara. Buhi tayo maagalis dito. Pagbalik natin ng Maynila, kalimutan naman ang lahat ng mga bilin ko sa Silas. Gahago ka. Huwag mo nang kulitin yon. Pinakaba mo ko. Tara na, hindi pa tapos ang laban tayo. Kami na ang bahala rito mga ero. Iligtas nyo na ang mga sarili ninyo. Panahon na para tapusin namin ang takot at tarapin sila. Aurelio, Estela, babarapod ba tayo sa barang ito? Matagal na dami pinagbayaran ang mga kasalanan naming nagawa sa inyo. Sapat na mga tao pinatahimik ninyo. Mga halal, hindi kami kitigil hanggat may natitila pa sa inyo. Pagpapayarin ko kayong lahat. Mamamatay ka na, Severino. Kaya na nakita mong pagpatay ko sa pamilya mo, mamamatay kayong lahat. Noong mga oras na yon ay nagkagulo na ang lahat ni Saan. Ayon sa Daddy ko, ay tinulungan nila ang ibang dihag na nanghihina at dinala sa parteng hindi sila matatamaan ng mga galit na mga taga-baryo at ng mag-asawang halimaw. Kahit pa, pinapaalis na sila ni Tandang Severino ay nalatili pa rin sila para tumulong. Nakiusap din si Daddy sa mga nakaligtas na hanggat hindi pa natatapos ang kaguluhan ay kung pwede sana samahan siyang magdasal ng mga ito para matapos na at muling magbalik sa liwanag ang lahat. Sa pagsigaw ni Aling Estela ay yun ang naging hudyat sa sabay-sabay na pagsugot ng taga-baryo sa dalawang halimaw. Agad tinamaan ang hampas ng bakal at kadena si Mang Aurelio sa kanyang katawan. Napaatras ito, pero agad ding nakabawi. Sa isang iglap, may nahablot siyang lalaki at inihagi sa pader. May mga naghagis ng bato, may mga humahampas ng bakal at kadena. Sa bilis ng galaw ni Aling Estela na parang anino sa dilim kong kumilos, ay may mga nakalmot ito gamit ang matutulis ditong kuho. Sinubukan naman sugurin ng inan si Mang Aurelio mula sa likod. Isang sulo ang itinapat sa nakaumbok nitong likod. Nagwala ang halimaw. Kumawala ang maitim na usok mula sa likod dito pero hindi pa rin umatras ang mga taga-baryo. Sabay-sabay nilang pinukpok at hinampas ang halimaw hanggang sa bumigay ang tuhod dito. Sa kabilang panig, patuloy ang pag-atake kay Aling Estela. May mga bato at bakal na tumama dito. Unti-unting hunina ang kanyang galaw hanggang sa tuluyan na rin siyang bumagsak sa tabi ng asawa. Humina ang mga sigawan
naiwan ng maitim na usok sa hangin. At isang mabigat na katahimikan sa loob ng kwarto, kasabay ng pagbabalik ng dating anyo ng mag-asawa bilang tao. Umiiyak na niyakap ni Aling Estela ang asawa ng maitim na usok sa hangin. At isang mabigat na katahimikan sa loob ng kwarto, kasabay ng pagbabalik ng dating anyo ng mag-asawa bilang tao. Umiiyak na niyakap ni Aling Estela ang asawa nitong si Aurelio, lalo na nung iabot sa kanya ng Daddy Silas ko ang Holy Rosary na bigay sa kanya ni Elara. Napahagulgol ito at paulit-ulit na binibigkas na patawarin sila ng Panginoon sa kanilang kasalanang nagawa. Ang sabi ng mga doktora, malapit na raw kami makalabas sa tayo dito. Salamat at hindi mo kami sinukuha ng pinsan ko, Silas. Ano pa't maging kaibigan niyo kung dalawa, ha? Salamat, Silas. Dahil kahit ilang taon ang lumipas, narito ka pa rin. Hinintay mo pa rin kami ni Theo. Iba talaga ang alagang Silas, no, Ilara? Kahit ilang taon pa yan. Ilara, iintayin ko kayong dalawa. Sabay-sabay tayong babalik sa eskwelahan at magtatapos ng pag-aaral. 3 taon pa ang matuling lumipas, Miss Anne, at tuluyan ng gumaling ang magpinsang Elara at Theo sa traumang kanilang inabot. Sa kindahang iniiwasan ng mga tao. Bumalik ulit sa pag-aaral ang Daddy at ang mga kaibigan niya, Miss Anne, at sabay-sabay na nagtapos sa kolehiyo. Pagkatapos lahat ng nangyari ay wala na rin silang naging balita pa sa mga taga-baryo. At sa lugar na yon, dalangin na lang nila na sana ay pare-pareho ng nakamit ng mga tao doon ng tunay at walang hanggang katahimikan at kapayapaan sa kanilang baryo. Hanggang dito na lamang po ang kwentong takip-silim ng aking Daddy Silas, Mommy Elara at ng Tito Theo ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Isang kwento na tungkol sa katapangan, pangunawa, pagmamahal sa pamilya at pagkakaibigan. Yon ang pinakita ng sender sa atin ngayon. Isang kwentong nagbigay aral at paalala sa atin na unawain natin ang mga bagay-bagay. At huwag husgahan agad ang isang tao, lalo na kung may pinagdadaanan ito at problema sa pag-iisip. Kung meron man kayong gustong ibahagi na mga opinyon nyo tungkol sa kwento ni Silas at ng mga kaibigan niya, ay pwede niyong ilapag dito sa comment section. Huwag din kalimutan i-like, i-share at i-subscribe ang kwentong takip-silim at iba pa namin channel para sa mas marami pang kwento ng kababalaghan at misteryo. Maraming salamat po.